Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating munting espasyo ng mga kwentong puso. Ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod na laging handang magbahagi ng mga salaysay na susubok sa ating damdamin at magbibigay ng aral sa ating mga buhay. Sabi nila, ang pinakamatibay na sandata sa mundo ay ang pagmamahal ng isang ina. Ngunit paano kung ang mismong pagmamahal na iyon ang gagawing dahilan upang kunin sa kanya ang lahat? Ating tunghayan ang kwento ni Luningning sa unang kabanata ng kanyang pagsubok. Ang amoy ng kandila at mga bulaklak para sa patay ay nanunuot pa rin sa bawat sulok ng hasyenda silanganan. Para kay Luningning, ang halimuyak na yon ay ang amoy ng kanyang bagong katotohanan. Isang mundong wala na si Kislap. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang ihatid nila sa huling hantungan ang kanyang kabiyak. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng kanilang silid, yakap-yakap ang malamig na litrato ng nakangiting si Kislap. Hinaplos niya ang salamin. Umaasang mararamdaman niya muli ang init ng pisngin nito. "Mahal ko," bulong niya sa hangin. "Nangako ako sa'yo, aalagaan ko sila. Si Kahel at si Ulap. Sila ang magiging lakas ko." Isang katok sa pinto, hindi malakas ngunit may bigat, ang pumutol sa kanyang pagninilay-nilay. Pumasok si Doña Sibulan del Fuego, ang kanyang biyenan. Ang postura nito ay kasing tigas ng antigong muebles sa hasyenda at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na sahig. Wala ni isang bakas ng luhang dumaan sa mga matang yon. "Luningning," saad nito sa boses na walang anumang emosyon. "Kailangan nating mag-usap." Sumunod si Luningning patungo sa malawak na aklatan ng mansyon. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay tila nagpabigat pa lalo sa hangin. Umupo si Doña Sibulan sa likod ng malaking mesa na gawa sa nara. Ang tronong pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan sa pamilyang ito. "Alam kong nagluluksa ka pa," panimula ng matanda. Ngunit ang tono nito ay kabaligtaran ng pakikiramay. "Ngunit may mga bagay na kailangang ayusin para na rin sa kapakanan mo." Tumango lang si Luningning, hindi alam kung ano ang aasahan. Ang hasyenda silanganan, ang pamumuhay dito. Hindi ito para sa isang babaeng mag-isa. Diretsong sabi ni Doña Sibulan, "Hindi mo kakayanin. Kaya nagdesisyon na ako para sa'yo." Napakunot ang noo ni Luningning. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, ina?" Ang salitang ina ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. "May 1 linggo ka para ayusin ang iyong mga gamit at umalis sa hasyenda," deklara ng Donya. Ang mga salita ay tumama kay Luningning na parang isang malakas na sampal. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Umalis? Pero saan po ako pupunta? Paano ang mga bata? Dito na sila lumaki. Ito ang tahanan namin." Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Sibulan. "Ang mga bata ay mananatili. Sila ay mga del Fuego." "Hindi!" sigaw ni Luningning. Ang takot ay biglang nag-alab sa kanyang dibdib. "Mga anak ko sila. Hindi ninyo sila maaring kunin sa akin." "Maaari at gagawin ko," sagot ni Doña Sibulan, kalmado pa rin. Kumuha ito ng isang folder mula sa drawer at inilapag ito sa mesa. Dahan-dahan niya itong itinulak patungo kay Luningning. "Huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang lahat. Isa itong kasunduan para sa kapakanan ng mga apo ko. Isang childcare agreement. Titiyakin nito na hindi sila magkukulang sa anumang bagay." Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang inaabot ang mga papeles. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Pilit niyang binasa ang mga nakasulat sa itaas na bahagi ng dokumento. Hindi iyon isang kasunduan. Ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta ay tila isang hatol ng kamatayan. Petisyon para sa solong pangangalaga.
Sole Custody Petition. Nabitawan niya ang mga papel na parabang napapaso siya. Ang mga ito'y lumaglag at kumalat sa makintab na sahig. Bakit? Bakit ninyo ito ginagawa? Halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay basag. Wala akong ginawang masama sa inyo. Minahal ko ang anak ninyo. Minahal ko kayo. Tumayo si Doña Sibulan. Inayos ang kanyang mamahaling bestida at tiningnan si Luningning na parabang isang basura. Dahil hindi ka karapat-dapat, Luningning, isa ka lang hamak na tagalabas na sinuwerte. Ngayong wala na ang anak ko para protektahan ka, makikita mo ang tunay mong lugar. Pumirma ka o sisirain kita sa korte. Pipiliin ko ang mga testigo, gagawa ako ng mga kwento. Palalabasin kitang isang masamang ina na hindi karapat-dapat sa sarili niyang mga anak. At maniniwala sa akin ang lahat dahil ako si Sibulan del Fuego. Iniwan siyang mag-isa ni Doña Sibulan sa malawak at malamig na aklatan. Napaluhod si Luningning. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Ang sakit ng pagkawala ni Kislap ay napaltan ng isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na may kasamang lagim at takot. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ng kanyang kambal. Si Kahel at si Ulap ay mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating sa kanilang buhay. Hinaplos niya ang buhok ni Kahel. Hinalikan ang noo ni Ulap. Dito, sa tabi ng kanyang mga anak, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang panata ang nabuo sa kanyang durog na puso. Hindi. Kinabukasan, habang pinipilit na maging matatag sa harap ng mga bata, muli niyang pinulot ang dokumentong iniwan ni Doña Sibulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang ituon ang kanyang mga mata sa mga salitang nagbabantang kunin ang kanyang buong mundo. At doon, sa ilalim ng legal na terminolohiya, nakita niya ang pangalan ng law firm na kumakatawan sa kanyang biyenan, Gabinete de Leyes Abadilla. Ang mundo niya ay gumuho. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ngunit habang nakatitig sa mga salitang yon, ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan. Isang maliit, nagbabagang tuldok ng galit. Ang unang kislap ng apoy. Ang sumunod na mga araw para kay Luningning ay isang paglalakad sa bangungot. Ang bawat anino sa Hacienda Silanganan ay tila humahaba, nagiging mga halimaw na nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang mga dating naangiti ng mga kasambahay ay napalitan ng mga tinging may halong awa at takot. Alam na nila, ang balita sa hacienda ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy sa tuyong damuhan. Si Luningning, isang prinsesa sa sarili niyang tahanan kahapon, ay isa na ngayong bilanggo na nagbibilang ng kanyang mga nalalabing araw. Sa desperasyon, sinubukan niyang tawagan si Attorney Jimenez, ang abogado na matagal nang nagsisilbi sa pamilya del Fuego. Inaasahan niyang kahit paano ay may puso pa itong natitira para sa asawa ng pumanaw nitong kliyente. Attorney Jimenez, si Luningning po ito. Halos pabulong niyang sabi sa telepono, nakakulong sa banyo para hindi marinig ng mga bata. Ginang del Fuego, sagot ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang personal na ugnayan. Nakarating na sa akin ang sitwasyon. Ikinagagalit ko. Ngunit ang kliyente ko ay si Doña Sibulan. Pero kliyente ninyo rin si Kislap. Alam ninyo kung gaano niya kamahal ang mga anak namin. Pakiusap ni Luningning. Ang boses ay nanginginig. Hindi niya gugustuhing mangyari ito. Tulungan ninyo ako. Isang sandali ng katahimikan. Narinig ni Luningning ang isang malalim na pagbuntong hininga. Paumanhin. Ginang Luningning. Wala akong magagawa. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang isang pagsara ng pinto sa kanyang huling pag-asa. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay. Wala siyang kakampi sa mundong ito. Kinagabihan,
Sinimulan niyang ayusin ang mga gamit ni Kislap. Isa itong parusa sa sarili, ngunit kailangan niyang gawin. Bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat libro na kanyang isinasalansan ay may dalang alaala. Inilabas niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanilang kama. Naroon ang mga gamit na pinakaiingatan ni Kislap, ang mga unang sapatos ni Kahel at Ulap, ang mga sulat na ipinadala niya rito noong sila'y magkasintahan pa, at mga litrato ng kanilang masasayang araw. Humagulgol siya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga damit ni Kislap. Hinahanap ang amoy nito, ang amoy ng kaligtasan at pagmamahal. Ngunit unti-unti na itong nawawala. Napapalitan ng amoy ng alikabok at kalungkutan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang nahagip ng kanyang paningin. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakasuksok sa pinakasulok ng baul. Ito ang music box na regalo niya kay Kislap noong kanilang unang anibersaryo. Dahan-dahan niya itong kinuha. Simple lang ito, may ukit na mga bituin sa takip. Binuksan niya ito. Tumugtog ang pamilyar na himig ng Claire de Lune, ang kanilang paboritong kanta. Ngunit sa halip na isang umiikot na balerina sa gitna, may ibang laman ito. Isang maliit at makintab na susi, nakapatong sa pulang pelus. Sa dulo ng susi ay may nakaukit na isang maliit na bituin. Napatigil siya sa pag-iyak. Ano ito? Hindi niya maalalang may ganito sa loob ng music box. Tiningnan niya itong mabuti. Hindi ito ordinaryong susi para sa pinto o aparador. Mukha itong susi para sa isang safety deposit box. Ngunit bakit ito itatago ni Kislap? At bakit dito? Habang hawak niya ang susi, naramdaman niya ang isang kakatwang pakiramdam. Isang kislap ng pag-asa o isang paanyaya sa mas malalim pang misteryo? Para bang si Kislap, mula sa kabilang buhay, ay may iniiwang mensahe para sa kanya. Isang daan palabas sa kadilimang ito. Ikinuyom niya ang susi sa kanyang palad. Ito na lang ang meron siya. Isang maliit na piraso ng metal na naglalaman ng hindi niya malamang sikreto. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero ang lumabas sa screen. Nag-atubili siyang sagutin. Baka isa na naman ito sa mga tauhan ni Doña Sibulan. Ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer button. Hello? Mahina niyang sagot. Ginang Luningning Alpas? Isang boses ng lalaki ang tumugon. Malalim ito, kalmado, at may bigat. Sino po ito? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya na para bang ang nagsasalita ay nag-iipon ng lakas ng loob. Ako si Bantayog Lagman, kaibigan ako ni Kislap. Ang pangalan ay pamilyar, nababanggit ito ni Kislap paminsan-minsan. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan daw mula pa pagkabata, ngunit ni minsan ay hindi pa niya ito nakikilala ng personal. Laging may dahilan si Kislap kung bakit hindi ito maiharap sa pamilya. May ipinagbibilin sa akin si Kislap para sa iyo. Isang maliit na kapihan sa labas ng bayan ang napagkasunduan nilang tagpuan. Pinili ni Luningning ang lugar na ito dahil malayo ito sa mga matang mapanghusga ng mga kakilala ng mga Del Fuego. Maaga siyang dumating, pinili ang isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang sinumang papasok. Ang susi mula sa music box ay mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang bulsa. Ang lamig nito ay tila isang paalala ng kanyang sitwasyon. Eksaktong 3:00 ng hapon, isang lalaki ang pumasok sa pinto. Matangkad ito, may seryosong mukha at mga matang tila maraming nakikita. Naglakad ito palapit sa kanya ng may tiyak na mga hakbang, walang pag-aalinlangan. Ginang Alpas? Tanong nito. Ang boses ay kaparehong-kapareho ng narinig niya sa telepono. Tumango si Luningning. Ikaw si Bantayog? Umupo ang lalaki sa silyang nasa harapan niya. Ako nga. At tawagin mo na lang akong Banti. Iyon ang tawag sa akin ni Kislap. Mayroong bigat sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ni Kislap. Isang uri ng paggalang at pangungulila na agad na naramdaman ni Luningning. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw,
Naramdaman niyang may isang taong nakakaunawa sa sakit na kanyang pinagdadaanan. Nakikiramay ako, Luningning, mahinang sabi ni Bantayog. Si Kislap, isa siyang mabuting tao, isang mabuting kaibigan. Salamat, sagot ni Luningning. Ang mga luha ay muling nagbabadya. Sa sinabi mo sa telepono, may bilin siya. Hindi agad sumagot si Bantayog. Tiningnan niya muna ang paligid. Tila tinitiyak na walang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nang makontento siya, muli siyang bumaling kay Luningning. Alam ni Kislap na mangyayari ito. Panimula niya na ikinagulat ni Luningning. Aalam niya? Paano? Nakita niya ang ugali ng kanyang ina. Alam niyang sa oras na mawala siya, ikaw at ang mga bata ang magiging target. Matagal na siyang gumagawa ng paraan para protektahan kayo. Ang revelasyon ay parang isang alon na humampas kay Luningning. Kaya pala sa mga huling buwan nito ay palagi itong balisa at malalim ang iniisip. Akala niya ay dahil lang iyon sa negosyo. Ilang linggo bago siya mawala, pagpapatuloy ni Bantayog, ibinigay niya ito sa akin. Mula sa bulsa ng kanyang leather jacket, inilabas ni Bantayog ang isang susi. Inilapag niya ito sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang susi. Parehong-pareho ito sa susing nahanap niya sa music box. Maging ang maliit na ukit na bituin sa dulo ay magkatulad. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Luningning ang sarili niyang susi mula sa bulsa at ipinatong sa tabi ng susi ni Bantayog para silang kambal. 2 susi ang kailangan para mabuksan ang isang safety deposit box sa pangalan mo sa isang bangko sa Maynila. Paliwanag ni Bantayog, ang isa ay nasa iyo at ang isa ay nasa akin. Iyon ang utos ni Kislap para masigurong pareho tayong kailangan para mabuksan kung anuman ang nasa loob. Pero, bakit ganito? Bakit kailangang ilihim? Naguguluhang tanong ni Luningning. Tinitigan siya ni Bantayog ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay seryoso, halos nakakatakot. Dahil ang nasa loob ng kahon na yon ay ang tanging armas mo laban kay Doña Sibulan. Inihanda yon ni Kislap para sa'yo, para sa kinabukasan ni Nakahel at Ulap. Napatingin si Luningning sa 2 susi sa mesa. Ang 2 maliliit na piraso ng metal na ito, ang mga ito ba ang kanyang kaligtasan? O isa na namang bitag? Paano kung si Bantayog ay tauhan din pala ni Doña Sibulan? Na para bang nabasa ang kanyang isip, muling nagsalita si Bantayog. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Luningning, alam kong mahirap magtiwala sa isang estranghero. Pero utang ko kay Kislap ang buhay ko at ipinangako ko sa kanya na hindi ko kayo pababayaan. Kailangan mong magtiwala sa akin. Kailangan mong magtiwala sa plano ni Kislap. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. Wala siyang makitang panlilinlang sa mga mata nito. Tanging isang malalim na determinasyon at katapatan sa isang yumaong kaibigan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng lahat. Ang pagtitiwalang ito, ang tanging hibla ng pag-asang maaari niyang kapitan. Sige, sabi niya, ang boses ay naging mas matatag. Ano ang kailangan nating gawin? Isang bahagyang kahamangiti ang sumilay sa labi ni Bantayog, ngunit mabilis din itong nawala. Tiningnan niya ang 2 susi. Pagkatapos ay muling tumingin kay Luningning. Bukas na bukas, pupunta tayo sa Maynila. Haharapin natin kung ano man ang nasa loob ng kahon na yon. Huminto siya sandali. Ang kanyang mukha ay naging napakaseryoso. Pero kailangan mong maging handa. Luningning, dagdag niya. Sinabi ni Kislap na ang laman ng kahon na yon ang magpapalaya sa iyo o tuluyan kang wawasak. Ang biyahe papuntang Maynila ay binalot ng katahimikan. Si Luningning ay nakatingin lang sa labas ng bintana ng sasakyan ni Bantayog. Pinagmamasdan ang mga gusaling nagtataasan na para bang mga higanteng bantay ng syudad. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat kilometrong kanilang nilalakbay.
pag-asa at takot. Ang dalawang emosyon na yon ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Nakarating sila sa isang malaki at mukhang antigong gusali ng bangko sa puso ng Makati. Ang loob nito ay malamig at tahimik. Tanging ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ang maririnig. Matapos ang ilang mga proseso ng pag-verify sa kanilang pagkakakilanlan, sinamahan sila ng isang empleyado ng bangko patungo sa isang silid na may bakal na pinto. Ang vault. Ang hangin sa loob ay mas malamig. Ang pakiramdam ay para kang pumapasok sa isang sagradong lugar o isang libingan. Itinuro ng empleyado ang isang maliit na pinto na may numerong 77. Kailangan po ang 2 susi para mabuksan, magalang na sabi ng empleyado. Nagkatinginan sina Luningning at Bantayog. Inabot ni Bantayog ang kanyang susi sa empleyado at nanginginig namang inabot ni Luningning ang sa kanya. Isinaksak ng empleyado ang 2 susi. Pinihit ang mga ito ng sabay at isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa silid. Binuksan nito ang maliit na pinto at inilabas ang isang metal na kahon. "Maiwan ko na po kayo," sabi ng empleyado at umalis. Isinasara ang pinto ng pribadong silid sa kanilang likuran. Ngayon, silang 2 na lang. At ang kahon, inilapag ni Bantayog ang kahon sa mesa. Hindi ito malaki, ngunit mukha itong mabigat. Si Luningning ang dahan-dahang nag-angat ng takip nito. Ang unang bumungad sa kanila ay isang makapal na brown envelope. Sa labas nito ay nakasulat ang kanyang pangalan, Luningning Alpas. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga bank statement mula sa isang bangko sa Switzerland. Napasinghap si Luningning nang makita ang halagang nakalagay doon. Milyon-milyong dolyar. Halos hindi siya makahinga. Hindi ko ito maintindihan, bulong niya. Pera ito na hindi alam ng pamilya niya. Paliwanag ni Bantayog. Ang kanyang boses ay kalmado. Ito ang pondo mo para lumaban, Luningning. Ito ang paraan ni Kislap para bigyan ka ng pantay na laban. Sa ilalim ng envelope ay may isa pang folder. Mas makapal ito. Ang pangalang nakasulat sa labas ay Marcos Lagman. Tumingin si Luningning kay Bantayog. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang dating kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang bakas ng sakit at galit. Hindi muna pinansin ni Luningning ang folder na yon. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang bagay na mas personal, isang leather-bound na journal. Ang journal ni Kislap. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya. Para sa aking Luningning, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay, wala na ako. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako sa mga lihim na kinailangan kong itago sa'yo. Patawarin mo ako sa panganib na iiwan ko sa'yo. Nilipat ni Luningning ang mga pahina. Ang mga salita ni Kislap ay puno ng sakit at pagsisisi. Isinulat nito ang tungkol sa paglaki sa ilalim ng anino ng isang mapaniil na ina. Isinulat nito ang tungkol sa orihinal na kasalanan ng pamilyang Del Fuego. Isang kasalanan na bumabagabag sa kanyang konsensya sa loob ng maraming taon. Hindi itinayo ang aming yaman sa pawis at talino, Ning. Itinayo ito sa dugo at panlilinlang. May 1 taong sinira ang aking ama, ang aking pamilya, para makuha ang lahat. At habang buhay kong dinala ang kahihiyan na iyon. Ang mga luha ni Luningning ay nagsimulang tumulo sa mga pahina ng journal. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Patuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga talata. Hanggang sa marating niya ang isang partikular na pahina. Ang petsa ay halos 1 taon na ang nakalipas. Nahanap ko na siya. Matapos ang ilang taong paghahanap, nahanap ko na ang anak ni Don Marcos. Si Bantayog, buhay siya. At ang apoy ng paghihiganti ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi ko siya masisisi.
Kung ako man ang nasa kalagayan niya, marahil ay matagal ko nang sinunog ang hasyenda silanganan. Nakipag-usap ako sa kanya, umiyak ako. Humingi ako ng tawad sa ngalan ng aking ama, sa ngalan ng aming pamilya. At sa kabila ng lahat, nakita ko sa kanyang mga mata, hindi lang galit, kundi pag-unawa. Ipinangako ko sa kanya, Luningning. Ipinangako kong itatama ako ang lahat. Nabitawan ni Luningning ang journal. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Bantayog. Ang lalaking tahimik na nakaupo sa kanyang harapan. Ang lalaking nagpakilalang kaibigan ni Kislap. Si Bantayog, ang anak ni Marcos Lagman. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang pagiging misteryoso ni Bantayog. Ang pagtanggi ni Kislap na ipakilala ito sa pamilya. Ang folder na may pangalang Marcos Lagman. Nanginginig niyang dinampot muli ang journal at binuksan ito sa huling pahinang may sulat. Ang mga salita ay tila isinulat ng nagmamadali. Malapit na. Mahal ko. Nararamdaman kong wala na akong maraming oras. Ngunit huwag kang matakot. Inihanda ko na ang lahat. Si Bantayog ang magiging tagapagtanggol mo. Magtiwala ka sa kanya. Itinago ko ang lahat ng ebidensya, ang kasunduan, ang mga pekeng dokumento, lahat ng patunay kung paano nila ninakaw ang kumpanya at buhay ng ama ni Banti. Sisingilin sila ng tadhana. Panahon na para magbayad ang mga Del Fuego at sa pinakailalim, ang huling mga salitang isinulat ni Kislap, mga salitang humiwa ng malalim sa kaluluwa ni Luningning. Pinatay nila ang ama ni Bantayog. At balang araw, sisingilin sila ng tadhana. Habang nakatitig si Luningning sa kawalan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga mata naman ni Bantayog ay nakapako sa folder na may pangalan ng kanyang ama. Para sa kanya, hindi lang yon mga papel. Iyon ay ang puntod ng kanyang nakaraan, ang abo ng kanyang nawalang pamilya. Ang isip niya ay lumipad pabalik. Bata pa lang si Bantayog. Ang kanyang mundo ay puno ng kulay. Ang kanilang bahay ay hindi kasing laki ng hasyenda ng mga Del Fuego, ngunit puno ito ng pagmamahal at mga pangarap. Ang kanyang ama, si Marcos Lagman, ay isang henyo sa negosyo, isang taong may ginintuang puso. Kasosyo niya ang matalik niyang kaibigan, si Don Ricardo Del Fuego, ang yumaong asawa ni Sibulan. Magkasama nilang itinayo ang kanilang kumpanya mula sa wala. Si Marcos ang utak, si Ricardo ang mukha. Ngunit ang kasakiman ay isang ahas na gumagapang sa dilim. Isang gabi, umuwi ang kanyang ama na balisa. May mga dokumentong ipinapakita sa kanyang ina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Niloloko tayo ni Ricardo, Elena. Inililipat niya ang mga ari-arian ng kumpanya sa pangalan niya. Ang sumunod na mga araw ay puno ng tensyon. Hanggang sa isang gabi, umalis ang kanyang ama para kausapin si Ricardo. Isang maulang gabi iyon. Ang langit ay umiiyak kasabay ng kanyang ina. Mag-iingat ka, Marcos, ang huling sinabi ng kanyang ina. Hindi na bumalik ang kanyang ama. Ang opisyal na ulat, aksidente. Nawalan daw ng preno ang sasakyan sa madulas na daan. Pero alam ng ina ni Bantayog ang katotohanan. Alam niya na hindi iyon aksidente. Isang linggo matapos ang libing, dumating ang mga abogado ng Del Fuego. Wala raw na iwan para sa kanila. Ang lahat ay legal na pag-aari na ni Don Ricardo. Nawasak ang kanilang pamilya. Namatay ang kanyang ina sa sama ng loob makalipas ang ilang taon. Iniwan si Bantayog na ulila at puno ng puot. Lumaki siyang dala-dala ang pangalan ng kanyang ama at ang uhaw para sa katarungan. Nag-aral siya, nagtrabaho, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para mag-imbestiga. Ang bawat pisong kanyang kinikita ay napupunta sa paghahanap ng katotohanan. Ang paghihiganti ang naging hangin sa kanyang baga. Hanggang isang araw, 2 taon na ang nakalipas, isang lalaki ang lumapit sa kanya sa isang coffee shop. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi ng lalaki. Payat ito,
at ang mga mata ay puno ng pighati. Ako si Kislap del Fuego. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Bantayog na bumalik ang lahat ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapag ni Kislap ang isang lumang litrato sa mesa. Ang kanyang ama at si Ricardo del Fuego magkaakbay at nakangiti. Alam ko ang ginawa ng pamilya ko, sabi ni Kislap, ang boses ay nanginginig. Natuklasan ko ang mga lumang papeles sa baul ng aking ama. Ang lahat, ang orihinal na kasunduan, ang mga pekeng pirma, ang lahat. Umiiyak na si Kislap. Hindi ako makatulog sa gabi, Ginoong Lagman. Dinudurog ako ng kasalanan ng aking pamilya. Patawarin mo ako. Natahimik si Bantayog. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang halimaw. Isa siyang biktima. Tulad niya. Mula sa araw na yon, naging magkaalyado sila. Lihim silang nagkita, pinag-isa ang mga ebidensyang nahanap ni Bantayog at ang mga dokumentong nakuha ni Kislap mula sa loob ng hasyenda. Binuo nila ang isang plano para ibagsak ang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Isang plano para protektahan si Luningning at ang mga bata, ang tanging mga inosente sa pamilya del Fuego. Ang lahat ng ito ay mabilis na nag-flashback sa isip ni Bantayog habang nakatingin siya kay Luningning. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang babaeng nasa harapan niya ay maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang kanyang nalaman. Hinawakan ni Bantayog ang folder na may pangalan ng kanyang ama. Inilapit niya ito kay Luningning. Ito ang mga ebidensya, Luningning, ang lahat ng kailangan natin para patunayan ang krimen nila. Ito ang dahilan kung bakit desperado si Doña Sibulan na patahimikin ka. Natatakot siyang baka may alam ka o baka may matuklasan ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa mga anak mo. Para na rin ito sa ama ko. Para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Huminga siya ng malalim. Ngayon, Luningning, kailangan nating tapusin ang sinimulan namin ni Kislap. Handa ka na ba? Ang mga sumunod na linggo ay isang dilubyo. Gamit ang perang iniwan ni Kislap, kumuha si Luningning ng sarili niyang abogado. Isang matapang na babaeng nagngangalang Attorney Dalisay. Ngunit tila bawat hakbang nila pasulong ay 10 hakbang paatras ang katapat. Ang kapangyarihan ng pangalang Del Fuego ay parang isang dambuhalang pugita. Ang mga galamay nito ay nakakapit sa bawat sulok ng sistema. Hindi pa man umaabot sa formal na paglilitis, naghain ng mosyon si Doña Sibulan para sa temporary custody ng mga bata. At doon, sinimulan niya ang kanyang maruming laro. Sa araw ng pagdinig, ang courtroom ay malamig at tila walang kaluluwa. Naupo si Luningning sa tabi ni Atty. Dalisay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig, si Doña Sibulan ay nakaupo ng may dignidad. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang nag-aalalang lola. Unang nagsalita, ang abogado ng Donya. Nagpresinta ito ng mga testigo. Isang dating kasambahay na sinibak ni Luningning dahil sa pagnanakaw ang tumestigong nakikita raw nitong pabaya si Luningning sa mga anak. Isang hardinero ang nagsabing palagi raw nitong naririnig na sumisigaw si Luningning sa loob ng bahay. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit sinabi ng may buong kumpiyansa na para bang iyon ang banal na katotohanan. Pagkatapos, inilabas ng abogado ang isang set ng mga litrato. Mga litrato ni Luningning kasama ang ilang kaibigan sa isang restaurant. Tumatawa. Ito po ba ang itsura ng isang nagluluksa, Your Honor? Ilang araw lang matapos ilibing ang kanyang asawa, narito na siya at nagpapakasaya. Kasinungalingan, hindi napigilang sigaw ni Luningning. Kaarawan po yon ng kaibigan ko.
Pinilit lang nila akong lumabas para kahit sandali ay makalimot. Katahimikan. Sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ang pinakamasakit ay nang iprinisinta nila ang isang psychologist, isang pekeng doktor na binayaran ni Doña Sibulan. Nagbigay ito ng isang ekspertong opinyon na si Luningning ay dumaranas daw ng matinding emotional instability at post-traumatic stress na nagiging dahilan para maging panganib siya sa kanyang mga anak. She is unfit to be a mother at this moment, Your Honor. Pagtatapos ng pekeng doktor. Nang si Atty. Dalisay na ang nagsalita, sinubukan niyang kontrahin ang lahat. Ngunit ang mga kasinungalingan ay naitanim na. Ang imahe ng isang balisa at pabayang ina ay naipinta na sa isip ng hukom. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta para sa layunin ng pansamantalang kustodya. Nagsimulang magsalita ang hukom. Ang bawat salita ay parang isang paghato. Paghatol. Ang korte ay nag-aalala para sa kapakanan ng mga menor de edad. Hanggat hindi natatapos ang buong paglilitis, ang pansamantalang pangangalaga, kina Kahel at Ulap del Fuego ay ipinagkakaloob sa kanilang lola, si Ginang Sibulan del Fuego. Gavel bang, isang tunog. Isang tunog lang pero winasak nito ang buong mundo ni Luningning. Hindi po. Bulong niya. Napatingin siya kay Doña Sibulan. Isang mabilis, halos hindi mahahalata. At mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Nang hapong iyon, isang itim na van ang huminto sa harap ng maliit na apartment na tinutuluyan ni Luningning. Kasama ni Doña Sibulan ang dalawang social worker. Mami, ayaw po namin sumama. Umiiyak na sigaw ni Ulap, kumakapit ng mahigpit sa binti ng kanyang ina. Si Kahel naman, kahit takot, ay buong tapang na humarang sa kanyang ina. Huwag ninyong kunin si Mami. Mga apo, halina kayo. Malumanay na sabi ni Doña Sibulan. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Sa hacienda muna kayo. Mas magiging komportable kayo doon. Napaluhod si Luningning. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak ng napakahigpit. Mga anak, makinig kayo kay Mami. Sandali lang ito, okay? Babawiin ko kayo. Pangako. Mahal na mahal ko kayo. Ang paghihiwalay ay isang brutal na eksena. Ang pagtangis ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa buong gusali habang kinukuha sila ng mga social worker. Si Luningning ay naiwang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga braso ay yakap ang sarili, sinusubukang punan ng bigla ang kawalan. Ang kanyang mga iyak ay walang tunog, ang kanyang sakit ay hindi masukat. Natalo siya. Sa kabila ng pera, sa kabila ng katotohanan, natalo pa rin siya sa kapangyarihan at panlilinlang. Gabi, ang apartment ay tahimik, ang katahimikan ay nakakabingi. Nakaupo si Luningning sa dilim, nakatingin sa kawalan. Wala nang natira. Kinuha na nila ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga anak. Nawalan na siya ng pag-asa. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ang pagkatok. Nang may halong inis at pagod, binuksan niya ang pinto. Nakatayo doon si Aling Sinag, ang matandang kasambahay na naglingkod sa hasyenda ng higit 30 anyos. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ginangning, mahinang sabi nito. Bakit po kayo nandito, Manang? Baka makita kayo ni Ina. Walang ganang sabi ni Luningning. Umiling si Aling Sinag. Pumasok ito sa loob at isinara ang pinto. May inilabas ito mula sa kanyang bayong. Isang bagay na binalot sa lumang tela. Isang makapal at luma ng libro. Hindi ko na kaya, Ginangning. Hindi na kaya ng konsensya ko. Mahal na mahal ko ang mga batang yon. Inilapag niya ang libro sa maliit na mesa. Puno ito ng alikabok. Ang mga pahina ay naninilaw na. Nang mamatay ang yumaong Don Ricardo, ipinagbilin niya ito sa akin. Itago mo ito, Sinag.
Huwag mong ipapakita kahit kanino, lalo na kay Sibulan. Sabi niya, ito raw ang kanyang pagsisisi. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Sinag habang binubuklat ang libro. Hindi ako marunong magbasa, pero alam ko kung ano ito. Nakikita ko ang mga numero. Nakikita ko ang mga pangalan. Tumingin si Luningning. Hindi ito ordinaryong libro. Ito ay isang ledger, isang lumang accounting ledger. At sa unang pahina, nakasulat ang mga salita, Del Fuego, Lagman Partnership. Ginang Ning, ito ang sikretong ledger ng Yumaong Don. Itinago ko ito ng maraming taon. Ang silid-pulungan sa Gabinete de Leyes Abadilla ay napupuno ng mga taong nakasuot ng itim. Ang pamilyang Del Fuego ay naroroon lahat. Mga kapatid ni Kislap, mga tiyuhin, mga tiyahin. Lahat sila ay naghihintay na makuha ang kanilang parte sa yaman. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Doña Sibulan na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtatagumpay. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, tahimik na nakaupo si Luningning. Sa tabi niya ay si Bantayog, seryoso ang muka, at si Atty. Dalisay, na may hawak na isang itim na briefcase. Ang itsura ni Luningning ay ibang-iba na. Wala na ang bakas ng pagiging biktima sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matatag na determinasyon. Tiningnan siya ni Doña Sibulan ng may paghamak. Para sa matanda, tapos na ang laban. Ang pagkapanalo niya sa temporary custody ay ang huling pako sa kabaong ng paglaban ni Luningning. Ang pagdalo ng manugang niya ngayon ay isa na lamang formalidad. Maaari na ba tayong magsimula? Sabi ni Atty. Abadilla, ang punong abogado ng pamilya Del Fuego. Tumango si Doña Sibulan. Binuksan ni Atty. Abadilla ang isang makapal na dokumento. Ito ang huling habilin at testamento ni Ginoong Kislap Del Fuego na may petsang. Nagsimulang magbasa ang abogado. Ang mga salita ay tila isang formal na sayaw ng mga legal na termino. Ipinamamahagi ang mga maliliit na ari-arian sa mga kamag-anak, mga stock sa mga kapatid, at pagkatapos, ang pinakahihintay ng lahat, at ang lahat ng natitirang ari-arian, kasama na ang mayoryang sapi sa Del Fuego Corporation, at ang Hacienda Silanganan ay ipinamamana ko sa aking pinakamamahal na ina, si Sibulan Del Fuego. Isang kolektibong paghinga ng kasiyahan ang maririnig mula sa panig ng mga Del Fuego. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Sibulan. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nangungutya. Tapos ka na. Mayroon pa bang ibang habilin? Tanong ni Doña Sibulan. Ang boses ay puno ng kasabikan. Wala na po, Doña. Iyon na ang huli. Sagot ni Atty. Abadilla. Isasara na sana ang folder. Meron pa. Isang malakas at malinaw na boses ang pumuno sa silid. Ang lahat ay napalingon kay Luningning na ngayon ay nakatayo. Ano ang ibig mong sabihin, babae? Singhal ni Doña Sibulan. Narinig mo ang abogado. Tapos na. Hindi pa. Sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang testamentong yan ay ginawa 5 taon na ang nakalipas. Mayroong mas bago. Nagtawanan ang ilang kamag-anak ng Del Fuego. Maging si Atty. Abadilla ay napailing. Ginang Luningning, ako ang abogado ng inyong yumaong asawa. Kung may mas bago, ako ang unang makakaalam. Hindi ikaw ang gumawa ng bago niyang testamento. Sabat ni Bantayog na tumayo na rin. Dahil alam niyang hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang silid ay biglang natahimik. Mula sa kanyang briefcase, inilabas ni Atty. Dalisay ang isang laptop at isang maliit na projector. Mabilis niya itong isinet up sa gitna ng mesa. Ano ang kahibangang ito? Galit na tanong ni Doña Sibulan. Ito, sabi ni Atty. Dalisay, ay isang video testament, isang holographic will na sinaksihan ng 2 testigo at sinertipikahan ng isang notaryo publiko na ginawa 6 na buwan bago pumanaw si Ginoong Kislap Del Fuego. Ito ay ganap na legal at may bisa sa ilalim ng batas.
at pinawawalang bisa nito ang anumang naunang testamento. Pinindot ni Atty. Dalisay ang isang button. Umilaw ang projector. Isang imahe ang lumitaw sa puting pader ng conference room. Ang lahat ay napasinghap. Nakatayo doon si Kislap. Hindi ito isang ordinaryong video. Ang kalidad ay napakalinaw. Para siyang multo na biglang nagbalik. Nakaupo siya sa isang silya, nakatingin ng diretso sa kamera. Ang kanyang mukha ay mas payat. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit meron ding determinasyon. Tumingin siya na para bang tinitingnan niya ang bawat isang tao sa silid na iyon. Ang kanyang tingin ay tumagal sa direksyon kung saan nakaupo ang kanyang ina. Ngumiti siya ng malungkot. "Ina," sabi ng imahe ni Kislap. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "At sa inyong lahat na miyembro ng Pamilya Del Fuego, mayroon akong gustong ipagtapat sa inyong lahat." Ang lahat ng mata ay nakapako sa imahe ni Kislap sa pader. Si Doña Sibulan ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla, na para bang nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang yaman na ipinagmamalaki natin, pagpapatuloy ni Kislap sa video. Ang pangalang Del Fuego na iniingatan natin ng higit pa sa ating buhay. Lahat ng ito ay itinayo sa isang kasinungalingan, isang krimen. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng kanyang mga salita ay ramdam na ramdam sa buong silid. Ang aming orihinal na kasosyo, si Ginoong Marcos Lagman, ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay nilinlang at ninakawan. At ang aking ama, si Don Ricardo Del Fuego, sa ilalim ng impluwensya ng aking ina, ang may kagagawan ng lahat. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula kay Doña Sibulan. "Hindi totoo yan! Kasinungalingan! Patayin ninyo yan!" Ngunit walang sino man ang gumalaw. Lahat ay tulala, nakikinig sa pagtatapat ng yumaong tagapagmana. "Ginugol ko ang mga huling taon ng aking buhay para itama ang pagkakamaling ito," sabi ni Kislap. Ang lahat ng dilehitimong yaman ng Del Fuego, ang bawat sentimo na nagmula sa kumpanyang ninakaw mula sa mga lagman, ay inilipat ko na sa isang trust fund. Itinaas niya ang isang dokumento sa video. Ang pondong ito ay ipapangalan sa nag-iisang tagapagmana ni Marcos Lagman, si Ginoong Bantayog Lagman, na palingon ang lahat kay Bantayog na nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Doña Sibulan. Walang emosyon, ngunit may bigat ng 30 taong paghihintay. Tungkol naman sa aking mga personal na ari-arian, pagpapatuloy ni Kislap, ang perang legal kong kinita, ang mga pamana na galing sa labas ng pamilya. Lahat ng yun, bawat sentimo. Tumingin siya sa kamera na may pagmamahal. "Ay iiwan ko sa aking asawa ang nag-iisang babaeng minahal ko, si Luningning Alpaz, isang katahimikan, at pagkatapos, ang pagsabog. Walang bisa yan. Isa kang taksil, Kislap. Kahit sa kamatayan, isa kang taksil." Sigaw ni Doña Sibulan. Sinusubukang tumayo, ngunit nanghihina ang mga tuhod. "Hindi pa kami tapos, Donya. Ngayon ay si Luningning na ang nagsalita." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang patalim. Lumakad siya palapit sa mesa, binuksan ang briefcase na dala ni Atty. Dalisay at inilabas ang dalawang bagay. Ang folder na may pangalang Marcos Lagman at ang luma, maalikabok na ledger ni Aling Sinag. Inihagis niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa sa harap ni Atty. Abadilla at Doña Sibulan. "Iyan," sabi ni Luningning, "ang orihinal na kasunduan sa pagitan ni Ricardo Del Fuego at Marcos Lagman, at iyan naman," itinuro niya ang ledger, "ang sikretong libro de kwenta ni Don Ricardo, kung saan nakatala ang bawat transaksyon, bawat paglilipat ng pondo, bawat pirma na nagpapatunay sa pandaraya." Binuklat ni Atty. Abadilla ang ledger. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bilang isang abogado, alam niya kung ano ang kanyang nakikita.
Isang hindi maikakailang ebidensya ng isang napakalaking krimen. At hindi lang iyan, dagdag ni Bantayog, ang pagkamatay ng aking ama ay hindi na mananatiling isang aksidente. Mayroon na kaming mga bagong testigo. Handa na ang kasong isampalaban sa iyo, Doña Sibulan. Murder by conspiracy. Iyon na ang huling dagok. Napasubsob si Doña Sibulan sa mesa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pagkatalo. Ang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang isang matandang babae na takot at kahabag-habag. Ang kanyang imperyo na itinayo sa dugo at kasakiman ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tumayo si Luningning. Tinalikuran niya ang nagkakagulong pamilya, Del Fuego, at naglakad palabas ng silid. Sumunod sa kanya si Bantayog. Sa labas, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila. Huminga ng malalim si Luningning. Inilalabas ang lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Makalipas ang ilang linggo, sa harap ng isang bagong gusali, isang seremonya ang nagaganap. Isang malaking banner ang nakasabit. Ang Pundasyon ng Katarungan, Marcos Lagman Foundation. Nakatayo si Luningning sa entablado. Sa kanyang tabi ay si Bantayog. Sa harap nila, nakaupo ang maraming tao. Mga biktima ng inhustisya, mga pamilyang nangangailangan ng tulong legal. Sa unang hilera, masayang pumapalakpak sina Kahel at Ulap, kasama si Aling Sinag na ngayon ay kanilang personal na yaya. Muling nakuha ni Luningning ang kanyang mga anak. Ang kaso ay ibinasura matapos lumabas ang mga ebidensya laban kay Doña Sibulan. Ang dating reyna ng hasyenda ay nahaharap ngayon sa maraming kaso at ang posibilidad na gugulin ang nalalabi niyang buhay sa loob ng kulungan. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Luningning sa mikropono. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Ang pundasyong ito ay hindi lamang para sa alaala ng isang tao, kundi isang simbolo. Isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng katarungan ay palaging sisikat. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan niya ang kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. "Mami, ang galing mo!" Masayang sabi ni Kahel. "We love you, Mami," dagdag ni Ulap. Napangiti si Luningning. Tumingin siya sa kalangitan. Alam niyang nakangiti rin si Kislap. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang paalam. Ngunit nagtapos ito sa isang bagong simula. Hindi na siya si Luningning na asawa ni Kislap del Fuego. Siya na si Luningning Alpas, isang ina, isang mandirigma, isang babaeng malaya. Alpas. At dito po nagtatapos ang kwento ng pakikipaglaban at pagsibol ni Luningning. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal na kayang hamakin ng lahat, lalo na ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Ramdam ko po ang inyong mga dasal, ang inyong gigil at ang inyong tuwa kasama niya. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso mula sa kwento ni Ning? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, isang pag-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at kung hindi pa po kayo nakakasama sa ating pamilya, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.